Kuba! What is going on? Kumusta naman kayo? Nagkita-kita na naman tayo para magluto ng mga favorite nyong Filipino dishes. And today we are going to go healthy, baby! Dahil pas muna tayo sa baboy at baka, dahil trip natin kumain ng isda. At yun na nga, at ang dish natin for the day is sinigang sa miso ng ama nyo. So simulan na natin isa-isahin ng mga sangkap na kailangan natin para mabuo itong sinigang sa miso natin. Okay daw, so ang protein of choice natin is ulo ng salmon o para dun sa mga konyotik na kaibigan natin, salmon head. So originally naghahanap ako ng maya-maya kaso wala akong makitang maayos na maya-maya kaya nauwi tayo sa ulo ng salmon. And of course kailangan rin natin ng luya, pangtanggal ng lansa, sibuyas, bawang, syempre kamatis, sinigang sa sampalok sa miso, nor, siling haba, and then mustasa. Pero sa totoo lang, palamuti lang itong mustasa na to. Hindi naman ako makain nito eh. Bakit? Kasi mas mapait pa sa ex ko to eh. And then of course, meron rin tayo, ang pinaka-importante sa lahat, miso. And the last two ingredients, syempre meron tayong pamintang durog and patis. So tara, let's hiwain na natin ang mga sangkap natin para sa ating sinigang sa miso. Alright, let's start cooking, baby. So, syempre, muna natin yung induction cooker natin. And then, maglalagay tayo ng oil sa wok natin. And then, let's wait until uminit yung mantika natin. At syempre, pag mainit na yung mantika natin, pwede na natin ilagay yung bawang natin. So, this time, unahin natin yung bawang kasi pag sinigang sa miso, gusto ko tostado yung bawang. At pag brown na yung garlic natin, as we can see, pwede na natin isunod ang ating sibuyas. And then isunod na natin ang ating luya. And finally, our tomato. Of course, after the tomato, ihalo na natin yung miso natin. So, yung binili kong miso is worth 10 pesos lang. So, ganyan siya karami. So, ihalo lang natin, igisa lang natin yung miso natin. Dagdag lang tayo ng konting mantika kasi sinipsip na niya yung mantika. Nilagay natin kanina. And then let's give it a good stir again. And after around 5 to 7 minutes, pwede na tayo magdagdag ng isa't kalahating cups ng water. And kung sa tingin nyo sobrang lapot nung sabaw nyo or nung
sauce ng sinigang sa miso, pwede naman tayong magdagdag ng siguro kalahating baso pa o kalahating cup pa ng tubig. So we'll wait until it boils. And once it's boiling, we can add a pinch of ground pepper or pamintang durog. And after the pepper, magdagdag tayo ng 1/4 shot glass ng patis. Give it a stir again. And after around 3 minutes, we can add the sinigang mix. Ayan, sabi niya 13 pesos. Bili ko lang yan sa tindahan. So yung sinigang mix ang magpapaasim ng ating sinigang sa miso. Feeling ko kailangan pa natin magdagdag ng konting tubig. So dagdag ulit tayo ng 1/4 cup na tubig. Yan, para hindi masyadong sobrang lapot ng sabaw ng sinigang sa miso natin. And at this point, pwede na natin idagdag yung fish natin o yung ulo ng salmon. We can also toss in yung siling haba. And last but not the least, syempre dadagdag na natin yung ating mapait pa sa atin na ex na mustasa. Yan, mapait pa sa ex natin yan, boy. There you go. So hindi ko nilagay lahat kasi hindi ko naman ito kinakain eh. Palamuti lang to. And we're done. Alright, so isalin na natin sa ating nilalagyan ng ating sinigang sa miso na ulo ng salmon or salmon head para sa ating mga sosyal na kaibigan. Sarap nito. Pero mas masarap to kung yung may katawan na kasama, kaso sobrang mahal ng katawan ng salmon. So settle muna tayo sa ulo na. And that's it. That's how you cook the sinigang sa miso ng ama mo. I hope you enjoyed and learned something from this video. And of course, for those of you who are new in this channel, don't forget to subscribe. And comment lang kayo kung anong gusto nyong lutuin ko. At syempre, kailangan nyo i-click yung bell button para alam nyo kung kailan ako nag-upload ng mga bagong videos natin for cooking. Alright, so kakain muna ako until the next vlog. Always remember, good food, good people, good times. Spread the love!